Good morning! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang kabaka at kalakbay day po sa ating lahat. No? At ngayong araw na ito, magdinilay na naman tayo sa salita ng Diyos. Ang magdinilayan natin is sa John 16 pa rin. No? At itong John na ito, mahaba ito. 2 weeks na ito. No? At ang laging binabanggit dito kung ano yung kadakilaan ng Diyos, kung ano ang Diyos, ang Espiritu Santo, kung paano nangyayari ito at tumatalab sa ating buhay. Ngayong araw na ito yung sinasabi ng Panginoon. No? Sabi niya, noong panahon nyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain. Ngayon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan nyo ang buong katotohanan. So this was said, pinroclaim ni Jesus to 2,000 years ago na hindi pa nila nauunawaan ang mga bagay na ito, sa mga alagad. But tingnan natin ulit, 2,000 taon na ngayon, dapat naunawaan na natin to. Itong mga sinasabi niya tungkol sa Espiritu Santo, ang kadakilaan ng Espiritu Santo. Sabi niya, He will take what is mine and declare it to you. Para kung ano yung kanya ay kukunin ng Espiritu Santo. Yung natutunan ni Jesus sa Ama, at kanyang pinangaral, kasama ang Ama, sapagkat yung pinapangaral ni Jesus, yung nakikita niya sa Ama, sinasabi niya Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ganun din ang Espiritu Santo. Nung alis si Kristo, kaya sabi niya, mas makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako alis, hindi paroroon sa inyo o hindi darating ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Kasi noong panahon ni Jesus, nakarealize natin, physically, hindi makakapaglakbay si Jesus. Nasa Israel lang siya. At umikot siya sa 150 square kilometers lang ng Israel. So, ganun kaliit lang. Pero, nagtataka kabilyon ng followers, ng Kristyanismo ni Jesus, 1.4 billion ang Katoliko. Kasama dyan yung mga ibang Kristiyano, Hindi pa kasama dyan yung mga Kristiyano. Naniniwala kay Jesus, Kaya, paano lumaganap ito? Sapagkat ito yung tulong ng Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, binigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa lupa. Kaya nga ito yung ibinadala niya sa Espiritu Santo, sa kanyang pagbaba. Kasi kung di siya akyat, hindi bababa ang Espiritu ng Diyos. At ito ang nagbigay ng kahayagan sa ating lahat ng mananampalataya at naniniwala kay Kristo at naniwala, ng manifestation ng Espiritu Santo sa buhay natin, di ba? Kaya hindi na talaga pwede yung, hindi, ngayon ko parang nakilala, hindi ko pa, ngayon dapat unawa na natin yan. Dahil napakatagal na panahon na yun, Marami nang nabuhay at namatay at hindi naligtas dahil hindi naniniwala sa turo ng Diyos, sa angking katuroan ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, sa dala-dala ng grasya ng Espiritu ng Diyos. But remember, ang Diyos ang nagtuturo, siya ang teacher, siya ang master, Ang Espiritu Santo ay niyakap yun, kinuha, yung inspirasyon ni Jesus, kaya ipinangalap ito sa buong sangkatauhan, Sa buong sangkatauhan, kung kaya nagkaroon ng kamalayan tayo tungkol sa Diyos, Yun ang naging papel ng Espiritu Santo. Sabagat sa Espiritu Santo, di ba, lagi natin binabanggit, may pinadalang regalo ang Ama at ang Anak sa Espiritu Santo yung ating karunungan, katalinuhan, yung ating pananampalataya, yung ating milagro, yung nagagawang milagro sa buhay natin, yung ating paggaling o self-healing natin, yung paghahayag ng mabuting balita, pagkaunawa sa mali at tama, pagsasalita sa iba't ibang wika. At ano yan, di ba? Meron ding, maliban sa regalo, meron din siyang bunga. Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Magagawa natin umibig ng tapat. Magagawa natin maging pure. Magagawa natin magkaroon ng awa, compassion, charity, Magkakaroon tayo ng pag-asa, matinding pag-asa mula sa Diyos kahit na hindi natin nakikita. Yung mga bagay na yan. At kung ano-ano pa, nakahalintulad nito. Nadala ng Espiritu Santo na kung tatanggapin natin ng Diyos, sa kanyang mga salita, ay maangkin din natin ng Espiritu Santo. Diba sabi ng Diyos, 2,000 years din ago, sa Mark 14, 1 to 5, Sinabi niya rin dito, dumating na ang takdang panahon, at nalalapit na ang paghahari ng Diyos. 2,000 taon na sinabi yun, nalalapit na ang paghahari ng Diyos, Talikdan ang inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos, At may panawagan siya repentance and faith 2,000 years ago. Ang tanong, sa lahat ng ito, nasaan na tayo? Kailan lang tayo nabuhay? Ako, 60 plus. Di 60 plus years na ako nabubuhay. At nakilala ko ang Panginoon. Siguro yung tunay napagkilala kasi bata pa, nagsakrista na ako At the age of 7 o 8, ganyan, Hanggang 12, nagsakrista na ako. Pero gusto ko lang ng chibug, Kasi may pachibug yun Pag sakristan ka, May style pa na chibug. So yun, Hindi ganun. Kaya nakilala ko siya nung ako'y pumasok sa renewal. I was 35 years old, So 25, 30 years na.
nakilala ko si Jesus, pero hindi naman agad-agad. Dahil sa proseso, yung transition period ko, ang hirap dahil sa mga pinagdaanan ko, no, nahirap na sinasabi ko at mga kalokohan ginawa ko sa buhay. Kaya matagal. Kaya nga ako yung nag-programa sa radyo, no? That was 2008, no? Nagsimula ako matuto dahil nag-aral ako sa Diyos para kung ano sasabihin ko sa pagbo-broadcast ko at yun ay na-imbibe ko, no? Tumanim, no? Napunta sa akin dugo, parang ganyan, ano? Hindi ako perfecto, pero yung kabanalan ay nakukuha ko na yun unti-unti dahil sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi na dapat may unawa tayo. Dapat magsaliksik tayo para unawain o maunawaan ang Diyos at ang kanyang mga plano sa buhay natin. Paano mo maunawaan ito kung di mo siya kilala? Kaya kailangan makapagkilala sa Diyos. At sa grasya ng Espiritu Santo, di ba, sabi niya, ito ang magiging advocate, ito ang magiging pagtanggol, ito yung sasagot sa mga tanong na hindi mo masagot, no? Kung ikaw yung tinatanong ng mga ibang mananampalataya. Parang ganyan, may kapangyarihan ka, bibigyan ka. Huwag kang mag-alala dahil Espiritu ng Diyos ang sasa iyo, sabi niya, at siya ang sasagot sa mga tungkulin o mga tanong ng mga mananampalataya. Magkakaroon tayo ng karunungan. Ganon din sa buhay. Ito yung mapupunta sa buhay natin kung yayakapin natin ang Panginoon sa ating pagdidesisyon. Kung tayo magdinegosyo, kung tayo magtatrabaho, kung tayo makikipagkaibigan, kung tayo lalakad sa kalye, sa lansangan, at kung ano-ano pa, no? Lahat yan ay magagamit natin sa sapagkat ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay nasa kahit saang sulok nitong mundong ginagalawan natin. Bakit hindi mayakap ng iba? Hanggang ngayon hindi pa naniniwala. Hanggang ngayon ang tingin nila kay Kristo ay isang myth o haka-haka lang o ilusyon. No? Kaya pala, no, kung titignan mo, ang buhay ng tao, sabi ng Diyos, hindi ito ang buhay, hindi ito ang tahanan ninyo, kundi yung inihanda ko sa inyo, doon sa kalangitan. Kaya pala ang tao, di ba? Isipin mo tayo mabubuhay. At kahit anong ingat natin sa katawan natin, kahit ano pa yung exercise, kahit ano pa ang gawin natin, darating yung kamatayan. Bakit? Sapagkat tayo hindi talaga diktiga ito. Darating ang panahon na tayo ay akit sa langit. Sigon doon sa ating ginawa. Di ba? Magkakaroon ng pag-uusga. Kaya yung sinasabi na rin sa Biblia, pag-uusga. Di ba sabi niya, ihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ang mga kambing ay mapupunta sa impyerno, ang mga tupa ay mapupunta sa langit. Dalisay at hindi dalisay. Makasalanan at matuwid. No? Hindi perfecto, matuwid. Nagiging banal, nagpapakabanal dahil sa salita ng Diyos na kanyang niyayakap. No? May paghuhukom. Kaya nga, di ba, yung buhay natin ngayon, dapat tinitignan natin talaga yan. Eh. Kung gumagawa tayo ng kalokohan o sobra o labis na kalokohan o sobra-sobrang pagpapahirap sa tao dahil sa atin, sa mga batas natin, sa mga inuutos natin, at anuman, sisingilin tayo ng Diyos. Kung yun ay lalagay natin sa sarili natin, sa isip, sa puso, no, malalaman natin na ang buhay na ito ay may hangganan. Ang ino-offer ng Diyos ay walang hangganan. Kaya nga sabi niya, huwag kang mag-ipon ng mga kayamanan dito sa mundong ito. Diba? Mag-ipon ka ng kayamanan na pwede mong dalhin sa langit. Ano yun? Yung bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, charity, diba? Chastity, diba? Kindness, empathy, apathy, lahat yan. No? Yan ang kakailanganin mo. Hindi mo kailangan yung mga pulseros na ginto, kwintas na ginto, at kung anong burluloy sa katawan o mamaaning gamit na nilalagay mo ngayon sa iyong katawan. Hindi yun. Ang pinaiipon ng Diyos ay yung pagiging makatao at makadiyos. Ang pinaiipon ng Diyos ay tularan natin yung kanyang ginawa nung siya'y nandito pa. Diba? Ang pala sa espiritu ng masamang espiritu, nagpagaling, no? Bumuhay ng tao, ng aral, nagturo, nagpakita ng mabuting example na dapat natin ginagampanan. Diba? Yun ang nangyari. Yun ang nangyari sa Espiritu Santo. Kumapit ito sa mga tao at naging inspirasyon ng kapwa-tao na gumawa ng mabuti. Kaya dumami ang mabuti. Ilan-ilan lang na ba yung masama? Diba? Kaya alam niyo na kung nasaan sila. Diba? Tapos ngayon, gagawa ka ng masama, kailangan, dapat nagsisisi ka. Kung hindi, sisigilin ka. Dahil pag siningil ka ng tao o ng Diyos, patungo sa kalangitan, baka hindi tayo makabayad. Baka kapusin tayo. Kaya kung ano man yung ginagawa natin ngayon, at tingin natin ay nagpapahirap sa ating kapwa, yun ang panawagan sa atin ngayon ng Diyos. Tatagal na, sinasabi niya hindi maunawaan. Oo, nung mga alagad noon, hindi maunawaan. That was 2,000 years ago. Ngayon, 2,000 taon na nakakaraan, hindi pa natin nauunawaan. May problema tayo. Ibig sabihin, hindi natin hinanap ang ating kaligtasan.
hinain ng kaligtasan, hindi natin tinanggap o hindi man lang natin tinignan. Kaya hanggang ngayon, ay ganun pa rin ang ating estado sa pananampalataya. Mga kapatid, sama-sama tayo magdasal tungkol sa bagay na ito upang tayo maitulid ng Diyos at maiayos natin. Dito sa Pilipinas, sana maiayos natin ang politika at kung ano-ano mga bagay o kaguluhan sa mundo, no? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Manalig tayo na ito ibibigay sa atin. No? Tulad yung COVID-19, ano naman yan, buong mundo yan. But then again, hindi natutulog ang Diyos. Pagsikapan natin, huwag natin pagsikapan, literal na gawin natin ang pagbabalik loob sa Diyos at pagkilala sa Diyos sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan sapagkat yan ang kaangkinan na dapat natin dalhin tayo ay haharap na sa ating buong Diyos na lumikha. Amen? Name the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. O Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat ng kabuktutan, ang lahat ng mga justification kaya hindi ka namin makita at makilala at maggamit sa aming buhay. Patawad, Panginoon, dahil alam namin kami nagtatago sa aming mga kabuktutan o yung kasinungalingan o pandadaya o pandaloko. Pinipilit namin ipakita sa tao ang kaibahan ng aming nasa kalooban, na ikaw naman ang nakakaalam sa kaloobang ito. Tulungan mo kami baguhin ang mga bagay na ito sa aming buhay na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ang aming kalooban. Baguhin mo kami bilang tao. At higit sa lahat, baguhin mo kami bilang iyong mananampalataya na naniniwala sa pamamagitan ng iyong salita. Mayroon kami pananampalataya hindi dahil sa nakikita namin, kung hindi doon sa naniniwala kami na mangyayari ang aming inaasahan kahit hindi namin ito nakikita. Sapagkat nariyan ka upang ito ay magkaroon ng katuparan. Maraming salamat, Lord God. Tinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Muli, ang tinataas din namin sa iyo, ang aming mga mahal sa buhay na nauna na at pumanaw na, Panginoon. Bigyan sila ng karapatan at sana'y magkaroon sila ng karapatan, Panginoon, sa iyong kaharian at sa iyong pag-ahari sa buhay na unang hanggan. At ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Sa panalangin ng mahal na Inang Maria, ang lahat ng mga anghel, propeta, mga santo at santa, mga anghel, lahat na nagahit ng mabuting balita mula noon hanggang ngayon, kasama na ang kabakam at galakbay dito sa Botlaya. Maraming salamat, Lord God, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Maraming salamat. Bye-bye. Like and share, subscribe. Meron tayo sa YouTube, kabaka mo. Sa Instagram, kabaka mo. Botlaya. Amen and amen.